Maglakad ka ng mag-ikot ka ng Manila kung makaikot ka ng buhay. Sa siyudad ko, kasi ako ang umiikot. At ako yung pumapatay. Hindi naman sila. You know, simple na lang tayo. Simple logic. Mathematics. Bakit tayo magpatalo sa mga bad boys? Bakit tayo magpatalo sa mga kriminal? Bakit tayo matakot dito sa mga sindikatong putang ina mga to? Bakit ako matakot sa mga durugista? Dahil takot ako mamatay? Ay putang ina. Siguraduhin mo lang, unahan mo ako at pag hindi, maabutan kita. Talagang, kayong mga, wala, lalo na sa siyudad ko, yung mayor, anak ko, huwag mo, hindi ako. Yung siyudad ko, malinis yan. Huwag kang pumunta daw na magdumi ka. Find another toilet. Marami dito sa Pilipinas. Better still go out of the country and go somewhere else. Next question. Sorry. No, it's okay. It's okay, I'm sorry. Nagtatanong lang rin ako. Pati ako dito, maingay rin eh. Tablang. Mabuti, paminsan-minsan na kasi ako na pupunta dito, hindi naman tayo. Ayaw hindi ako nagbibiro. Naglaki ako sa gobyerno, empleyado lang. Prosecutor hanggang presidente. Sweldo lang ako. Kaya kung magpunta ako dito, magpamasahe, big deal na yan sa akin. Idabalik yung back and forth. Gastos yan. Noon kasi charge ko sa gobyerno. Ngayon ko saan ko i-charge? Sa asawa ko, mumurahin pa ako niya. Wala ka nang ini-intrigo buwan-buwan tapos ngayon dito ka pa maghingi sa akin. Kaya, hindi ako nagpapatawa. Kaya sabi ko kanina, gusto niyo ubusin na ninyo yung tanong ninyo ngayon. 24 oras tayo hanggang bukas. Kasi mahirap magbiyahe dito. Maggastos na naman ako. May savings ako. Malaki ang savings ko. Malaki ang sweldo ng pag-retire ko. Ang problema, hanggang kailan ako dito o kailan ako mamatay? Ngayon, 73 ako. Kung paabutin ako ng Diyos ng 95, saan ako maghanap ng panggastos? Maghingi pa ako sa mga anak ko na puro hirap rin. Wala man ang anak na milyonaryo. Magtanong kayo sa Davao. Tignan niyo yung mga bahay namin. Bahay nga. Sabihin mo maluho, mansyon. Tignan yung mga sakyan namin. Ako, 79 years old. Hindi naman totoo yan, 79. Nakawag pa kaya ako ng 79 years old. Makakita dito ng 79 years old.
Utang inyo, papatayin ko kayo. You think a 79-year-old guy can threaten criminals? Kasi yan silang pagtakot lang yan. Kasi kung itong gobyerno na ito, kung maaari lang, magpabili ng baril na mura. Kasi yung paltik sa Danau lang, lisensya, bigyan mo lahat ng tao ng baril. Di ba? Tabla na. Yung mga kriminal, gano'n yung magkagong yan. Kaya ako, wala akong, alam mo, ang pasensya ko, ang pasensya so kapwa ko tao hanggang ganyan kataas. Kriminal, ganyan lang ako. Gano'n. Utang ina pagka nagkamali ka, hanggang dyan ka lang. Hindi ka napapalusutin. Hindi ka pa. Hindi ako maniwala na kailangan mo mabuhay at the expense of the other guy's pocket. Bakit ka mabuhay sa bulsa ng ibang tao? Kung wala kang pera, pues, mamili ka, ilang Jones Bridge, ilang bridge yan dyan. Mamili ka lang kung anong bridge ka tatalon dyan. Ano? Kung wala ka man lang pagkain, tapos desperado ka, gusto mo mag-hold up, ay, maghanap ka na, mamili ka na ng tulay ng gusto mo dyan. So, umakyat ka dyan sa building dyan sa lumang eskolta na yan. Total, pag dating mo sa baba, isang boom, tapos na. Wala nang problema mo. Tangina yan, bakit mo damayin yung ibang tao na hirap na nga sa buhay, hold upin pa ninyo, takutin pa ninyo, may kutsi nga, hindi naman sa kanya, sa kumpanya, ay nakakutsi lang, tapos, ang ayaw ko, alam ko yung mga kidnapper, pag kinignap ninyo isang tao at pinatay ninyo, hindi ko kayo bubuhayin. At kung malaman ko kung nasaan ka nakatira, saan ko, kikidnapin ko yung isang anak mo, itapong ko yan, putang inang. Itapong ko dyan sa dyan sa baka akala ninyo, you do not have a monopoly of evil in this country. Lahat tayo may sungay. Kaya lang sa ating upbringing, religion, sa disiplina, nagpipigil tayo. Pero kung ang tao, you rob him of his hope and, anak, and ang advice ko, patayin mo. Back up kita. Kidnapin mo yung bata. Tapos, itatapon mo na, hindi mo na isa sa uli. Tapos, tatanggipin mo yung ransom. Ibabayad sa inyo. Para pagkatapos ni Hinuhay, basta na lang tapos na. At pagka ganun po, marami tayong kriminal dito. Ang unang kriminal dito, yung naging presidente ninyo. Kasi kung hindi ako naging presidente, putang ina mo, kasama tayo dito sa sindikato natin. Kidnapper rin ako. Hold up rin ako. Huwag niyo akong bulahin. Takot-takutin yung baril-barilan ng mga sindikato. Sabay sa impyerno, gusto mo. Maghanap ko ng handcuff. Siya kriminal na kursunadang
Mag-handcuff kita. Sabay tayo magtalon rin sa... Gusto ko nang mamatay. Alam mo, huwag mo ninyo, do not fuck with me. Kasi ako gusto ko na rin mamatay. Kaya huwag mo akong bigyan ng dahilan na patayin ka at magkamatayan na tayo. Kako at the age of 73. 79 pala. Sa alala niya, no? Si Sal. Binibiro ko sa Sal. Kasi si Sal ayaw umamin. Matanda siya sa akin. Siguro si Panelo basta matanda yan siya sa akin. Bata-bata lang. May katanungan pa? Yes, Ms. Pa. Mr. President, naniniwala ho kami at naniniwala ho ang Tagawelyo na maganda ang ginawa ninyo sa trabaho. At lahat ng sabayan ng Pilipino ay naniniwala maganda ang ginawa ninyo sa bansa. Bakit tila baga ang administrasyon ngayon ay buhos or all hands on deck itana sa pagsira sa pangalan Duterte? Bukod ay pagkus na maganda naman ang inyong ginawa. Kaya sinabi ko, I don't give a shit. Ako, tapos na ako, pinakita ko na yung, ika nga sa yung salida ko. Salida yung show ko. Bisaya yung Espanyol, pati Bisaya yung salida. Napakita ko na yung salida ko. Inyo na naman. Tapos na ako. At least sa panahon ko, kontento ako na I do not have to get an approval from anybody. Dito sa konsensya ko, may ginawa ako para sa bayan ko. At marami akong, at least dito sa mga Manila, hold upper ng kung ilang mga sindikato. Kung magsabi kami noon may 10 na sindikato itong malalaki, siguro naiwan pag alis ko, may mga 2, 3. Hindi ko maubos. Hindi ko maubos kasi naubusan ako ng bala. Hindi kasi magprangkahan tayo. Sabi ko magprangkahan na lang tayo. Huwag lang tayo maglaro-laro dito. Total, hindi naman ako public officer. Huwag na tayo magdrama. Alam mo, kung kayo mga kriminal, kung ano-ano, kaya kong gawain yung ginagawa ninyo plus 100 times pa. More cruel and more violent than what you can do. You do your worst and I will do mine. At doon na lang tayo magkita. Kasi pagdating ninyo, may surprise kayo. Kasi dapat mauna ako. Kasi pagdating ninyo sa impyerno, magtaka kayo sa Satanas, wala na sa trono nila. I'll give you a riddle. Sinong nakaupo pagdating ninyo doon sa impyerno? Sino nakaupo sa trono ni Satanas? You guess. 2 each. Si Satanas, nag-manicure lang yan sa paa ko. Bakit ang magpatalo? Gago. Magpunta ako doon sa impyerno para pasunog lang siya. Tapos si Satanas ba tigas-tigas doon? So,
Sabihin ko sa kanya, bakit? Naging presidente ka ba ng Pilipinas? Hindi, ano ako, sarcasm plus malicious, na ako. Pero napipilitan ako kasi yan ang kailangan ng mga kriminal. Hindi mo madalas pakiusap yung mga utang ina niya. Walang mangyari yan. Kayo, alam niyo. Madala mo itong mga pagka nakahawak ng baril yan, sinabi ko sa pulis. Kaya sabi ko sa pulis, patayin mo. Tanungin mo yung mga pulis dito. Sabi ko, wag ko kayong makita, maabutan sa ospital na nakatingalo, na binaril kayo ng kriminal. Dapat yung kriminal ang nandyan sa emergency room. Kayo yung pakapi-kapi pagkatapos ng trabaho. Sabi ko, no quarters given, no quarters asked. Yun ang training ko. Ang problema lang kasi ay ang nasa kampo ako dito sa civilized world. Kasi kung nalagay rin ako sa kampo dito sa mga ulol na to, the evil. Tagal na siguro ako sa kulungan, ay patay na. Lorraine. Mr. President, Sir, nagmo-monitor ako ng mga comments, sir, during the Senate hearing. Tapos yung predominant na narinig ko, we miss this president. We miss yung ganitong malakas na paninindigan. At nanggagaling kasi yun, sir, sa mga taong malungkot na at natatakot sa mga kriminal at kriminalidad. So, ano po kayang pwede niyong sabihin sa ating mga kababayan para bigyan niyo naman ng konting lakas ng loob? Alam mo, to my countrymen, many, maybe almost half of the population, bakit dito sa kwartong ito, hindi niyo magustuhan yung demeanor ko, yung asta ko. Sabi, ito ba mayabang ito o ano ba gustong ipakita nito? Yung naging presidente na ito, naging mayor na ito, ano bang gusto niyang ipakita? Ang gusto ko kasi ipakita is my message primarily to the Filipino people is that ito sasabihin ko para ito sa inyo. It is really actually to protect you. Na itong mga kriminal, nagbibigay ito ng problema sa atin. Alam mo, pag ikaw ay isang wage earner lang, ordinary, trabaho ko lang sa hotel, may anak ka, nag-aral, tapos college sa gabi. You know, every night, kung sa trabaho ka, o nasa bahay ka na, tapos naghihintay ka pa, magsige ka tingin ng relo mo, lalo na kung may bagyo, hindi mo malaman kung yung bus na sinakyan ng anak mo, hinold up, o naglalakad yung anak mong babae, dinampot. Yung sense of security, wala. Sa Davao, meron talaga. Kasi pag nagkamali ka talaga, let me be very bastos ang pangako. Do not fuck in my secret. Huwag mong galawin yung inosenteng tao, lalo na yung mga bata.
Pag ginalaw mo yan, hindi kita papadusutin. Yung mayor ako. Nang magtanong kayo, I'm sure almost nasa isip. Mayor, ilan ang pinatay mong kriminal sa Davao? Hindi ko naman masabi mo, I can't quantify it. At sinabi ko lang, there was, we enjoyed a little place, or there was law and order, sumusunod naman lahat. Linis ang Davao, sumusunod man sinabi ko na huwag natin hiyain ang, maraming bisita dito, pagandahin natin ang Davao. Kayong mga kriminal, umalis na kayo. Nung punta kayo sa ibang lugar, ayaw, may sinasabi ako na mga cities, pero out of respeto sa kanila, I will not repeat it. Mukhang mag-insulto rin sila. So, umalis kayo. I'll give you the chance. Pero wala ko talagang patience sa maliit masyado ang magkamali ka lang ng kunti. Pagka-criminal ka, may record ka, galing ka sa munti o nakulong ka na, at may record ka sa database sa nasyonal, mag-ingat ka talaga kasi kunting kamali yan, tatapusin kita. Para ano? Para sa bayan. Maniwala ka o hindi, strange as it may seem to you to hear it, maybe, para sa bayan. Para sa mga pinsan ko na walang pera, walang kotse, naglalakad. Para sa mga kapatid kong Pilipino dito na mag-uwi, tapos magsakay ng bus, tapos hold upin pa yung bus, kukurin pa yung pera, at minsan may binabaris na may sinasaksak. Alam mo, we pray to God for justice. Diyos ko po, bigyan mo kami ng hustisya. Ngayon, tanungin ko si Diyos, Diyos, kailan kami maghintay? At least bigyan mo kami ng time limit. Padaan mo lang dyan sa pare yung message na ito yung sagot ko. Hoy Rodrigo, gago ka. Yan. Pero kung wala kang binatagong time limit at magtitiis kami dito araw-araw, may ma-hold up, may ma-rape, may at least one rape is killed a day, one kidnapper killed a day. Minus-minus yung buhay natin dito. Gawin akong mayor dito, di ba? Potang ka nag-limit itong sabihin ko, diba? Hindi na ako makatakbo dito. Katakbo ako ng mayor dito. I'm not minsan a particular city. Pag sinabi kong umalis kayo dyan, bigyan ko kayo ng cement trunks na bilihan ko kayo. Diyan sa Baklaran, marami dyan mura. Maglangoy ka, huwag ka nang huminto. Basta langoy ka na lang hanggang saan ka mag-abot. Putang ina mo, huwag ka nang bumalik. Do not look back or try to swim back. Kasi naghihintay ako dito, may baril ko, putang ina mo. May katanungan pa, MJ? Ay, one more. MJ. Sir, ako ulit. May pinapatalo po yung taong bayan, sir, kasi aside po sa problema sa illegal drugs, problema rin po ngayon sa bansa yung disaster response. Disaster response po, sir. Apo. Recently kasi, Mr. President, the current leader has been asking his people what to do at the day of the storm. And we remember you condemning a politician before na sinabi niyo po na dapat hindi ka nagbibigay ng instruction at the day of the storm.
Sir, disaster response. Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan na hopeless, sunod-sunod po ang mga bagyo. The latest is Super Typhoon Christine and now meron pong bagyong Leon. Alam mo, in fairness to the President, kay Mr. Marcos, awa naman si Presidente, hindi naman siya magdapat every typhoon o every mag-order pa siya ng ito. In place na yan. So, there must be a module for every agency that has something to do that would respond to any calamity or fortuitous event that would be nandyan na yan in place. Lalo na yung police, pati military. Alam na nila yan. There must be a unit in the military na may mga speedboat or a boat somewhere na pwede ka na. Automatic na yan. Hindi na kailangan na ano pa. Pati yung police. Dapat ganun. At hindi na kailangan ang presidente pa yan. Sila na mismo. Because in every crisis, awa naman itong mga police pati military, sila yung nagiging punching bag. But sino naman tawagan natin? Who can better respond to a crisis as quickly as the police and the military? Sila yan eh. Na ngayon, kayong mga military and police, I know that you are overworked, overtasked. Galing ako sa Malacanang. Pagpasinsayanan natin yan kasi ganyan ang sitwasyon natin. Maybe at some other time in the future, we on our organizations o gobyerno. Pero sa ngayon, nakasanayan tayo na ganito at the fastest way really for a reactive move is what alam ko nakakaawa pati police, especially if they are put to task for being flagged na ito pagkukulang. Hindi madali ang trabaho nila. Hindi madali ang trabaho. Walang tulog, walang duty ng 24 hours. Alam ko hirap sila. At alam ko na how they suffer. They're not only enduring it, they're suffering. Pero, alam mo, Adre, yung mga police pati military, tiisin na muna natin kasi ganito ang sitwasyon ng ating bayan. Maybe, in the fullness of God's time, pagka nagkaroon tayo ng kunting improvement sa economy, pera, and we can elect more progressive leaders in the local level, maybe things would improve along the way, but it would take time. In the meantime, yung practice na abutan natin na gano'n, we just have to make it. Masama man pakinggan, pero pagpasinsay muna natin kasi yun talaga ang totoo. Next question, Marlon. Mr. President, pihit lang ako ng konti sa campaign, sa election. Gaano ka-importante itong nalalapit na midterm elections at bakit kailangan ko iboto yung mga kandidatong i-endorse niyo? Alam mo, I hate to kong sabihin na marami rin akong pag-utangan ng loob na tumulong sa akin. But gusto ko sana mag-neutral na muna at allow people to. Kasi gusto kong udyukin yung tao na mamili kayo ng mga kandidato that who are really itong pagtatakbo ng bayan, syudad. Parang negosyo rin ito, parang hotel management yan eh. It's really actually management. Paano mo i-manage yung business dito, police dito. It's a huge task, but it's a management
thing. At kung maaari sana, ayaw ko naman i-discredit yung mga politicians because they are, sa ayaw mo, sa hindi. Kasali na yan sa, alam mo, bakit? Mahirap lang ang Pilipinas. Lalo, Vincent, kailangan nila ng eskwelahan, kailangan nila yung lubak na punta. Barangay captain. Saan nagtatakbo ang barangay captain? Mayor. So, itong fundamentally feudal talaga tayo hanggang ngayon. Aminin man natin, hindi, we remain feudal. For everything sa barangay captain. Medisina, kung hindi kayo ng barangay captain, tatakbo yan sa deputy mayor. And tapos yung deputy mayor, tatakbo sa mayor. Then the mayor would facilitate, tawagan ng doktor. Sige, dalhin nyo sa ospital. Pero kung ang isang tao, lalo na yung taga-bukid, kung may sakit yan sila, maski malaria, hindi yan sila pupunta mag-so. Hesitant yan. Nandiyan, magpunta yan sila, magsakay ng pasahero, magbaba dyan sa harap ng ospital. Minsan mag-upo lang yan, mag-isip ko paano lalapit doon sa desk o sa information at mapagsabi na meron kaming pasyente. Because nagpaiwan ng feudal system. Kailangan nila ng amo, barangay captain, o deputy mayor, or mayor. Kaya ganun ang politika. Ang politika natin, political system is feudal. Until now. Sir, maraming salamat. Para dun sa mga panahon natin ngayong araw na ito, medyo pagod na si Sir. Buong araw na siya. Okay? Ako na naman yun. Pagpabida na naman. Alauna siguro. Kung, yes, sandali lang. Okay. Sir, kuha tayo ng Hindi dalawa man sabi ko, punta pa ako ng Batangas bukas, pero hindi naman tatakbo yung Batangas. Pwesto yan dyan. Dalawang katanungan. Sige, isa. Ngayong gabi, Mayor President Duterte, kayo po ay inangaan po ng mga kababayan po natin po OFW sa inyong panunungkulan noon. Marami po kayo ang naisalpa ng mga Bakit ngayon hindi na? Bakit noon? Bakit ngayon pa lang? Meron po kasi kung lumabas na balita ng nakaraan na mayroon pong hinatulang mabitay po doon sa ibang bansa. Isa pong nakakalungkot. Ano po ang inyong reaction pa tungkol? Mahirap yan. Mahirap yan. Tayo dito, tinanggalan na natin yung death penalty. And almost yung civilized nation. I would not name any particular country na sabihin mo. Nandiyan pa rin yung death penalty. Alam mo, huwag mo na patayin yung tao. Ibigay mo lang sa akin, ako na lang magbaril para walang uluhin ko na lang para, pero sabihin mo na, kulungin na lang natin. Pero sa dito sa mga kagaya ng mga leader, depende sa init ng ulo. At depende kung anong ginawa mo. Akala ko mo, papasukin mo yung bahay. You ransack the house. You rape the wife. Tatalian ninyo yung asawa at mga anak at yung mga helpers, gagamitin ninyo. At yung iba, pagkatapos kunan yung pera, para hindi mamukan, papatayin ka. Yung pagkaganon, tumatanggap yan. Kaya mas mabuti mag-retire na talaga ako.
Hindi ko matanggap yan. Kung ako ang mayor, tapos kinili akong mayor, kung sa Davao yan, dudukutin kita. Ano ba naman kabalastugan? Bakit mo gawin ang kapwa mo tao? Kung nakawan mo, huwag mo nang, ba't mo galawin pa yung babae? Nanakaw ka naman ng pera. Yung pera, dalhin mo doon sa hanap ka na babae, bayaran mo. Bakit retain mo pa yung mga it does not make any sense at all to me. Criminal man ako, pero gamitin ko yung utak ko. Yung gano'n na mag-rape ka, punuan mo na ng pera, kinuha mo na yung pera, hindi maghanap ka na ng babae, bayaran mo. Bakit mag-rape ka pa dito? It does not make any sense at all. Kaya, namamatay kayo. Kaya, iwasan natin. Huwag kayong pumasok sa Davao. Lalo na kung ang mayor, mga anak ko pa, poprotektahan ko talaga yung administration nila because it will also reflect on me. Matagal akong mayor eh. So yung mga bata na yan, naging mayor yan dahil sa pangalan ko. Ako naman naging mayor dahil sa tatay ko. Ayun, tatay ko talaga mabait. Hindi makapatay ng cockroach yun. Pero nung panahon na yun, ang Davao, peaceful pa, hindi masyado. When he was governor, 3 terms, hindi pa kasi wala pa yung hold up, wala pa yung droga. Yung tatay ko was appropriate sa panahon niya. Ngayon, itong Pilipinas, suffered itong droga, itong mga hold up, ako ang nilagay ng Diyos kasi ako ang appropriate niyan. Kasi yung tatay ko hindi talaga papatayon kailanman. Ako dito, 1001, 1002, 1003. Hindi ko na mabilang. Gusto ninyong dagdag, ayo. Kung gusto ninyo, marilin niyo ako sa likod. Dali naman. Preparado na ako dyan. Matanda na ako. Okay. Isa pa, Miss Pam? So kagaganti yung, alam mo, marami akong mga relatives na muro, ha? Lula ko, muro. Hantingin ko yun yan. Miss Pam, next question. Sir, asking for a friend. Hindi lang po ni Senator Coco Pimentel kanina na ang hearing ng naganap sa Senado ngayon ay hindi lamang po limitado sa EJK, kundi sa Philippine Platform under your administration. Sir, once and for all, can we hear it from you? Nasa Narcolis po ba ang pangalan ng Marcos Jr. noong panahon na ito ay lumaging sa inyo? Wala. Ito prangka-prangkan. Hindi naman wala naman ako. Hindi man masyado kami kilala niya. Pero kung nandiyan yung pangalan niya, I would have forced a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, yung pangalan mo nandiyan. If I name one, I name all. Binasa ko. So wala naka-eskapo doon. Bakit ako wala. In fairness to the president. Pag last question, Iba yung madami yung tanong. droga niya para sa babae siguro, hindi yung para sa... Next question. Yunin mo siya, Viagra, o marami na planning ngayon. Dalawang question lang po. Tingnan ko lang po. Isa-isa muna. Una pong tanong, President Duterte. Nung nakaraang press conference ni Vice President Sara Duterte, tinawag niyang hindi presidente umakto, ngayon ang current president. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang reaction niyo sa pahay po ng anak niyo? Well, I may have to disagree with my daughter. Not totally.
baka kulang sa expectations niya. Siguro ang role model niya yung tatay niya. Pero ito naman, hindi naman lahat ng presidente kaagad. But itong sitting president ngayon, I know in my heart, not because hindi ko naman kaibigan. I know that what he, by the way, what is he supposed to do? Ikaw po dyan siya sa manok na yan, bayad siya. Ano po niya? Init siya ng utot niya dyan sa, ano? Siyempre katrabaho yung tao. Kaya lang siguro, hindi, yung estimation sa ibang pulo, medyo kulang. Kasi ito naman, hindi na pang ito sa slogan. Hindi naman guys, akin na, pot, tayong ginagawa ng leche, kayawa, ambok, story. Pero pareho lang kami. Last question po. Ano po ang reaction ninyo sa ginagawa po ngayon ng Kamara laban sa pamilya ninyo? Ang ginawa nilang quiet committee at ang patuloy pong pangingipin po sa budget po ng Office of the Vice President. I really do not know. I have to talk to my daughter. Who are these people that's after her skin? Palagay ko naman, hindi sa politika, kasi wala namang ambisyon yung anak ko magiging presidente. There was never, nandiyan man ang Diyos, there was never a time that we talk about the presidency. Sabi ko nga sa kanya noon, magpasalamat ka na sa Diyos. Inabot mo yun. O para sa akin, babae ka, okay na yan. Sir, last po. May tanong last Ma'am, May buntot yung last mo. Gano'ng kahaba yan? Ang nakaraan po kasi sinabi rin po ni Vice President ni Sara doon sa kanyang press conference sa OVP, natanungin daw po kayo kung totoo nga daw po na hindi niyo po daw siyang totoong gusto pang ako'y presidente. O baka reverse psychology na lang daw po siya. Ayaw ko talaga. Una-una, naaawa ako. Sabi ko dahil dumaan ako. At huwag sana mainsulto ang Pilipino. Putang ina. Wala kang makuha. Magtrabaho ka, magising ka ng alas 6, maligo ka, kain, punta ka ng mga 8:30 to 9 sa tapos trabaho na. Doon ka kain, tapos to start 1. Palit-palit yung maraming kwarto yan eh. Maraming kwarto yan magkaharap. Pagkatapos niya mga paalisin na yan sila, iba na naman ipaupo doon. Iikot ka, ibang hanggang gabi yan. Ang sweldo mo, wala. Sa totoo lang, pero sa pagod mo na yan, 300 plus thousand. Yan lang ang ganun. Tapos, yung pag-uwi mo, hindi, bahid ng gobyerno, kunin pa sa sweldo mo, utang ina yan. Bakit ka magtiis na trabaho ng gano'n? Ako, dumaan ako dyan, sabi ko, ano makuha mo dyan? Hindi ka na mapapangalunin ng sipsig. Sabi na, okay, every month, papangalunin natin yung presidente, ha, para okay na sana. Kita, Meron pa ba? napunta ba kayo ng Davao? Kita ninyo yung bahay ko? Oh. Kita ninyo yung sakyan ko? O di pick up rin? O dito, pick up rin? Ano ang nagbago sa buhay ko?
ang nagbago, ang bayan na pinagpatakbo. Pero, yan ang sabi ko sa Inday. After this, maghanap ka na lang ng mabuting negosyo. Di na bali at the start, kikita ka ng maliit. Let it grow and pray to God na suswerting ka. Pero kung dito ka sa gobyerno, pera gaba. Next. Mayor, I only stayed sa gobyerno because I enjoyed my trabaho ko. I was enjoying my work as a prosecutor. In love ako being a prosecutor. Kaya nagtagal ako. Matagal ako nag-resign before really I decided I have to resign because I have to make more money. Kasi yung mga anak ko ay yung tuition at pamahal ng pamahal. Next. ngayong gabi, Mayor, mangingi lang po kami ng komento sa tungkol sa sinasabi ni Vice President Reyes na Duterte Carl Cristo. Naalala po natin na 30 years ago ay pinalibig niyo po ang Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayon po ay kay Vice President Inday Sara sa kanyang pwesto. Sinabi niya kay Senator Amy Marcos, pag ayaw daw tumigil sa kabanat itong mga kongresista sa kanya, ipapahukay daw niya si pinalibing mong si President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Ano po ang inyong masasabi? Alam mo, tatlo yung anak ko. Isang babae, dalawang lalaki. Ang nakakuha sa ugali ko, sa bunga, yung pastor, Inday. Pero, yung kanyang ginawa, extended high football lang. Wala naman. Bakit mo naman gawin ng ano lang yun yung talaga. Siguro, nagalit siguro siya na gano'n ang salita, no? Yung presidente, no? Gano'n po, na kayo. Pero hanggang niya, istorya lang yan, pare. Wala magtotoo dyan. Pero na lang ganyan sa mga criminal pag na-warning ako. Kasi, alam mo, pag sinabi ko nung mayor ako, pati presidente ako, stop. Yung hindi naghinto, na-disgrasya talaga. So, I'm sorry. I am sorry. Ginusto ninyo eh. No, I said, you make your own history in this world. Ikaw yung humahawak ng buhay mo. Kung anong mangyari sa buhay mo. Pag yan ang pinili mo, tapos nagkaletse-letse, face the consequences. Kasi pagdating ng putukan, sigurado pa. Kalaban mo ang gobyerno eh. O kagaya ko. Eh kung maka-mayor ka tapos presidente ng kagaya ko na mainit dyan sa ganun. Kung sabihin mo lang, wala kang pera, trabaho, maghanap ako ng paraan. Ibibigay ko yung sweldo ko itong buwan na ito. Sige. You start mag-umpisa ka kung saan ka tulungan kita. Hindi naman tayo manhid yan sa awa. Kasi galing rin ako sa mahirap. Mahirap lang kami. Yung totoong last na. Di ba? Wala na. Ayun. Alas 9 pa. Mga alas 2 siguro pwede na tayo. Yes, sir. Kanina umaga, nag-umpisa po yung hearing. Ano kanina natapos? Wa pa mahuman? Wala po, Mayor. Ang ipangita, hinahanap ng mga tao po, ang hindi nila. Kung sila lang daw po ang masusunod, gusto po nila magiging president. Ano po ang sagot mo sa kanila? Alam mo, sa totoo lang, na-in love lang yung mga tao sa mura ko. Walang pinagkaiba dito ngayon sa yung sumunod pati yung pareho yung nagtatrabaho, pareho yung may inuutos. Ang namimili sila ng tao, yung mga
Putang inang yan. Yung mga ganon. Nasanay ako sa, bastos ako eh. So wala akong magawa. Galing kasi ako doon sa baba. So ang bunganga ko, laki talagang, kasi mahirap lang kami. Talagang mahirap lang kami. Galing kami dyan sa, ngayon nag-improve na yung DB Boulevard na yan. Yung panahon 19, squatters area yan. Pangpungan yan. Ang lakarin namin, naka-elevated wooden plank. Puro kangkungan. Overtime, buhos ng lupa galing sa bukid. Naging ganun na. Absolute last. Totoo. Pagkatapos ng huling katanungan, Maraming mga last. marami tayong last. Pagkatapos ng huling katanungan at sagot, yung mga may nais mag-group picture lang kasi kaya ng oras natin. So, maayos lang po. They will be around the table. Yan, nakaupo si Sir. May mga nakatayo dito and the others can, from. Okay? Gusto niyo umikot pa si Sir? Okay. Okay. Okay, by table. Stay where you are. Unang mag-ikot. Okay. So, Hindi, Sir, kayo lang dito. Sila yung pupunta. Last question. Last, madam. Yes, ma'am. Ano po yung masasabi nyo regarding sa pangalan Anong sinabi ni Mayor? na pinapalabas po ni Mayor that time na iginigay daw po siya doon sa work jobs po. Mayor po Tino. Mayor magkakayo kasi kayo po yung Ma'am, pagdating ko sa opisina, nandiyan na yung listahan. Hindi ko listahan, hindi ko alam kung sino yung mga gago na sa druga. Listahan yan ng buong Pilipinas. Hindi akin ho yan. I do not have the capability to make a list. Ang mayor ako kung sino-sino yung mga tao dito sa Pilipinas na sa druga. Pag upo ko, binigay na yan ng pulis. Kung ngayon, kung may dapat siyang patayin yung pulis. So marami mga pulis dyan. Mamili na niya siya kung sino dyan. Wala siya. I do not have, wala akong kapangyarihan na mag-gawa ng listahan dyan. Okay, Sir, last. Lasin mo ang... Yes, sir. Sige, nag-i-enjoy kasi sila. Alaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, Tatay. Magandang gabi. Tatay, ang tanong ko po, bakit nung presidente ka, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang hanap-hanap na mamayang Pilipino? Lalo po sa mga kamag-anak mo sa Bangsamoro. Kahit ngayon, naghihintay sila kung ano yung iutos mo, gagawin po namin na taga-Bangsamoro. Kung naiutos ka para lang sa bayan, gagawin po namin, Tatay Digong. Mahal ka namin, Tatay Digong. Mabuhay ka! Alam mo bakit? Kasi ang lula ko Maranao. Sige, ma'am, Inwet. Tapos si Madam, sige. Inwet. Yan pa rin po mga magandang gabi po sa atin ito. Ayun pa rin po ang tanong, bakit yun yung sinasabi ko kay Sultan? Bakit hanggang ngayon, mahal ka ng taong bayan? Sabi ko, baka ginagaling mo po yung mga tao. Alam mo ma'am, I appreciate it. Kasi alam nila na mahal ko rin ang taong bayan. Pero ngayon, ano na lang, tanggalin mo ng lahat ng mga lalaki, babae na lang. Napanood lang po namin kayo kanina sa Senate hearing sa TV.
Tulog po ako. Tumagod po ako. Kita niyo naman nakasinelas na ako. Pagmamahal po namin sa inyo. So, kahit anong mangyari po. Ang lola ko ang Maranao. Yan lang ang connection ko sa Morocco. Sa Mindanao. Ma'am, Kaya pagpasok ko sa politika, acceptable ako sa Moro kasi alam nila. Yes po. Kaya po tayo bigyan na bang download po sa inyo. Download po namin sa inyo, tatay. Kasi sa Moro kasi pag may dugo ka Moro, Moro ka na. Love to total. People is love to total. Gusto ko siya. Gusto ko siya tigukin. okay. So, okay. Okay. I'm sorry. Oh, Nice. Very, very not believe. okay, that's good. I'm Welcome very, to very the not Philippines. I appreciate it. I appreciate it. That you love the Philippines. It's like very, very many species. People is not good. You are from what country? I'm Chinese, Gansu. Oh. My grandfather Lam. I'm Chinese. I'm Chinese. I'm very, very nothing to them. I'm not. Thank you, sir. So, para sa first group picture. Yes, sir. Thank you. My friend Bob Pagey. Habang nagpi-picture taking po sila, magsipuan para maano natin yung mga by table po ang picture taking natin. Okay? Pabalik lang po para makapili kami ng mga per group. Thank you, sir.